We are now on diary entry number 1019 on March 18, 1937. I have come to know that I have received a certain grace that brings me into great intimacy and communion with the Lord. He gives me to know this by means of an interior light. He allows me to know His greatness and holiness and how graciously He lowers Himself to Him. He gives me an exclusive knowledge of His love for me and of how He is Lord of absolutely all things, and also of how He gives Himself to a soul while suspending all the laws of nature. He acts as He wills. Nalaman ko na nakatanggap ako ng isang tiyak na biyaya na nagdadala sa akin sa napakalapit at ng malalim na pakikipag-isa sa Panginoon. Ipinaalam niya ito sa akin sa pamamagitan ng panloob na liwanag. Pinahihintulutan niyang malaman ko ang kanyang kadakilaan at kabanalan at kung gaano niya ibinababa ang kanyang sarili sa akin. Binibigyan niya ako ng eksklusibong kaalaman ng kanyang pagmamahal sa akin at kung paanong siya ay Panginoon ng lahat ng bagay. Gayon din kung paano niya ibinibigay ang kanyang sarili sa isang kaluluwa habang pinatitigil ang lahat ng mga batas ng kalikasan. Siya ay kumikilos ayon sa kanyang niloloob o kanyang kalooban. In this entry, Faustina was sharing an experience, a mystical experience that only few can experience. Hindi lahat nakakaranas nito. Hindi lahat binibigyan ng Panginoong Jesus ng oportunidad para direktang matuto mula sa Kanya. As her teacher, bilang Kanyang guro, Jesus is actively teaching Faustina certain things that can only be understood by special souls. Hindi ito pwede dun sa isang ordinaryong maninimba, kahit na araw-araw yan sumisimba, kung hindi developed ang kanyang spiritual life, Jesus would not be able to relay these messages. Mahirapan, no? It needs discipline, it needs cultivating a lot of virtues. Kasi if the soul is not ready to receive this, para saan? Anong paggagamitan niya, no? Hindi makabubuti kung walang paggagamitan. Parang ganito. If you have in you the best gadget, someone gave you a powerful, for example, a powerful computer, high-end, no? Bilis ng processor, malaki ang memory, all the softwares are advanced, no? Pati yung hardware niya, yung kanyang storage, yung kanyang processing unit, no? Napakalakas, powerful, very powerful computer. But, yung nagbigay sa'yo, inisip ba no na magagamit mo yan? Mali ang pagbibigay sa'yo kung hindi mo naman yan kailangan at hindi mo magagamit. Para saan yung mabilis na processor? Ano bang ginagawa mo? If you're just attending 3 a.m. every morning, after that, wala na, no? Social media, ganon. Usual natin, di ba? Ordinarily, talagang browsing lang tayo ng social media. I mean, for most of you, ganon lang naman yun. So, why would you aspire to have a very powerful computer? And why would someone give you a very powerful computer? Walang paggagamitan. Sayang lang.
Ang dami naka-install na softwares, for instance. Di mo naman alam paano gamitin yun. Di ka naman interesadong gamitin yun. Wala kang paggagamitan noon. So, everything. No? Sabi nga, hindi ko matandaan no? Kung sino nagsabi or ano, no? Hindi ko na ma-retrieve Pero sabi niya, mayroon tayong damit sa bahay natin, sa closet. Pero hindi naman, ilang bahagi lang ang nagagamit niyan. Maybe around, for most of us, no? Maybe around 70%. If you have a very big house, no? Meron kang 2 anak, pero meron kang mansyon. Gaano karaming space lang ang ginagamit mo for the entire house? Maybe around 10%? Apat lang kayo sa bahay, 2 anak, mag-asawa kayo. Sabihin natin meron kayong mga kasambahay. No? But you only are using only 10% of that big house. And compare mo sa isang mahirap na tao na meron lang na isang maliit na kami kasi meron kaming mga pinaparent na mga ano lang, no? Maliliit lang yung parang studio type. Maliit yun. Isang pamilya na yun. May isang room. Gamit na gamit yun, no? Buong space, gamit na gamit ng pamilyang yun. Wala, kulang pa nga eh. Pag nagkabisita, wala nang tutulugan. So marami tayong mga bagay, hindi naman natin yan nagagamit. How many phones do you have? Maybe 2, no? Kasi ngayon, at least 2 na ang cellphone ng isang tao. Dati, sa isang bahay, natatandaan ko no, nung bagong labas ang cellphone, meron lang isang cellphone sa isang bahay kasi napakamahal. No? So, everyone uses the phone. No? Nandayan sa bahay. Mobile yan. Mobile, ha? Pero hindi natin dinadala karamihan. Kasi nga, iisa lang eh. Pero ngayon, halos 2. Kasi, mabuti na lang, meron ng dual SIM ngayon. Pwede na isa. Pero kahit paano, we change phones halos siguro every 2 years or every year. So, ganun. Aanin ba natin lahat yan? So, we do not really need. And sometimes we are accumulating so many things that we do not need. So, check your house. Ano mga bagay dyan? Nandyan lang, di naman natin kailangan. Check your gadget. No? Ano dyan ang hindi mo naman kailangan? Napakarami na mga bagay hindi natin kailangan, pero nandyan. Masyado tayong commercialized, no? Yung consumerism natin, masyadong ang taas-taas na ang level ng consumerism natin. Kahit di natin kailangan, binibili na natin. Nakita lang natin, no? We were so much attracted. Kahit yung mga high-end na, halimbawa, sasakyan, gusto mo ganyan, tapos ayaw mo na. So, umpisa ka lang, pero pagkatapos na wala na sawa, there is no end to satiation. Hindi tayo nagsasawa. We keep on asking for more. There is no contentment. So, alin ang kailangan lang natin? Think of that. Pangalawa, ano lang ang ibibigay sa atin ng Panginoon? Kung ano lang ang kailangan natin, ganun ang Panginoon. Hindi niya tayo bibigyan ng maraming bagay na hindi natin kailangan. Even power that we do not need. Halimbawa, gusto mong matuto ng maraming bagay sa spirituality. Gusto mong maging formator, for example. Tamad ka namang mag-aral, ayaw mo namang magbasa, ayaw mo naman na mag-organize sa iyong sariling parokya ng mga devotees. So, aanin mo yung mga sangkaterba mong dinadaluhang formation. Hindi mo naman na isa sa buhay. At kahit na binigyan ka ng faculty, for instance, you were given a faculty to heal, pero hindi ka naman
nag-heal ng mga tao, that faculty will be taken away from you kasi di mo naman kailangan. So everything has to be used para magkaroon siya ng kapangyarihan or mapanatili ang kanyang kapangyarihan at mapalakas ang kanyang kapangyarihan. So hindi lang yan sa usapin ng healing. Ganun din sa usapin ng sinasabi ko kanina about gadget. No? You will need things according to the demand for it to be used. No? Ganun lang. Pero kung mahahangarin mo ang mga bagay, wala lang. So, minsan nga may napapanood ako na from rags to riches na sinasabi, no? Na mahirap lang dati yung hanggang sa yumaman yung mag-asawa. Tapos meron silang isang malaking garahe para sa lahat ng iba't ibang klase ng sasakyan. They are collecting. Imagine rags to riches na collecting different kinds of vehicles. Tumutulong naman sila, no? Meron silang mga corporal works of mercy, nagbabahagi naman sila. Pero sa akin, sabi ko, aanin nila yung napakaraming sasakyan na yun. Talagang ang dami. No, siguro napanood nyo rin yun. Talagang ang dami. Aanin nila yan. Nandun, nakagarahe. Hindi naman yan aandar araw-araw. Because they only need maybe 3 of them, no, of the cars. Magagamit mo lang talaga kung tigit-tigisa man sila o lumalabas sila araw-araw. But the rest, wala lang. So, sayang yung pera, sana ginamit. No? And this one pala, no? Nalilimutan ko lagi i-share sa inyo. Maybe nakita nyo yung sa Sotheby's, no? Doon, isang auction, to, isang event na yung isang saging, itinape, naka-duct tape, no? Doon sa wall. Yun na yung art. Tapos magkano binili yun? Nagkaroon ng bidding. Magkano binili yung saging na yun? Millions of dollars. Nalimutan ko na kung magkano. The highest bidder was a Chinese, no, young business person na mayaman na talaga, no, into cryptocurrency. Tapos kinain niya and tapos consumed ang kanyang millions of dollars na binilig saging. For what? No? Parang gusto ipakita na ang sa stocks, ganyan, madaling mawala, bumaba, no? Ganun pinapakita niya. But, I find it insensitive. No? I think that's the term. Insensitive. You have the money, ibinigay mo lang, binili mo yung saging na yun. You could have fed millions of people, established many houses for the homeless, or establish a hospital for that matter, no? And help more sick people. Siguro mas precise yung nagugutom because it's food, no? Banana. You could have fed millions of people by that money. Pero wala lang, no? Hindi naman napunta sa charity yun eh. Mabuti pa sana kung napunta sa charity. Yung auction event na yun, napunta yung proceeds noon sa charity. But it's not, Sotheby's is not a charitable institution. Two extremes, no? Ito, may kapangyarihan, hindi ginamit ang kapangyarihan. No? May pera, hindi ginamit ang pera para sa mga walang pera, mga kapatid natin. No, yung isa naman ay bagay na galing sa Panginoon, ibibigay lamang sa iyo, batay sa iyong pangangailangan. So, let's strike a balance between power and the need for that power. Kung meron kang kakayahan na palakihin pa ang kapangyarihan mo, economic power for instance, dapat lumalaki rin yung puso mo so that you would be able to use your economic power for those who need that power. Yung output ng power mo, mai-share mo yan, maibahagi mo yun. That is why you are here. Those people who are really powerful, who are rich, who have the power to influence people, nandyan sila. Na sana ma-realize nila. Nandyan sila, hindi para sa sariling kakayahan lamang or interest or popularity. No, they are there
to be of service to humanity. At tayo, gaano man kalaki ang meron tayong kapangyarihan in our own right, no? Whether economic power man yan, whether intellectual power, or whatever power do we have. Lahat tayo meron no? May we be able to share that. At sabi nga dito, yung last point na lang, no? He gives himself to a soul while suspending all laws of nature. Ang mga batas ng kalikasan. No? Kasi nandito tayo sa mundo. Okay? So, kapag nagtuturo ang Panginoon, sinasabi niya, wala yan. Suspended ang lahat ng batas. For example, nakakapunta si Faustina to a place. Hindi niya kailangang umalis sa kanyang kinalalagyan. But she was able to go places without leaving where she was. Laws of nature yun, no? Papaano ka makakapag, no? Exist to other place without any motion, no? Hindi yan. So, suspended ang law of nature. Marami yan. Laws of nature nga, ng mga batas ng kalikasan. Kung ano, that's why it's also power, no? Spiritual power yun. And that was given to Faustina. Why? Because Faustina deserves that power. Tayo, hindi natin din deserve. Why? Hindi pa natin alam pa paano gagamitin yun. So, it has to come. It will come when we need it. And when you see that you already have that power, always think of how to use that power.